Ang Department of Labor and Employment Regional Office number 3 po ay nag-issue po ng work stoppage order o ipatigil ang construction ng Golden Years sa Balibago, Angeles City. Marami pong na-discover na paglabag po sa occupational safety and health standards. Mayroong poor working conditions. Yun nga pong mga paglabag will put our workers at risk. Isang work stoppage order. Naglabas ang gobyerno ng utos, itigil ang pagtatayo, at itinuloy pa rin nila. Batay sa opisyal na ulat ng Department of Labor and Employment, sa pahayag ng Bureau of Fire Protection, at sa eksklusibong investigasyon ng GMA News at TV Patrol sa lugar ng insidente sa Balibago, Angeles City, hindi ito isang kwento ng isang aksidente. Hindi ito isang kwento ng malas o ng kalamidad. Ito ay isang kwento ng isang sistema na nabigo, ng mga taong may kapangyarihang pigilan ng trahedya ngunit hindi ginawa. At ang 3 pamilyang ngayon ay nagtatanong ng iisang tanong lamang. Bakit itinuloy pa rin ang pagtatayo kahit may utos na itigil? Yan ang sasagutin natin ngayon. Kung ikaw ay isang Pilipino na nagtatrabaho ng husto para sa iyong pamilya, kung ikaw ay naniniwala na ang gobyerno ay nandoon para protektahan tayo, kung ikaw ay nagtataka kung bakit paulit-ulit na nangyayari ang ganitong trahedya sa ating bansa, ang video na ito ay para sa iyo. Bago natin pag-usapan ang work stoppage order, bago natin pag-usapan ang mga paglabag at ang mga responsable, kailangan muna nating bumalik sa gabi ng insidente. Dahil sa likod ng mga numero at mga ulat ay may mga tao. Mga tunay na tao na may mga pamilya, may mga pangarap, may mga pangalan. Dahil kapag naiintindihan natin kung sino ang mga naapektuhan, mas magiging malinaw kung bakit ang mga pagkabigo ng sistema ay hindi lang mga administrative na pagkakamali. Ito ay may tunay na kahihinatnan sa tunay na buhay. Pasado 2:00 ng madaling araw ng linggo. Sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, isang lugar na kilala sa makulay na buhay at aktibong kalakalan, tahimik ang lahat. Ang mga construction workers ng Airbnb Condo Hotel ay natutulog na sa kanilang barracks sa loob ng gusaling kanilang itinatayo. Pagod mula sa isang araw ng trabaho. Walang ideya na ang gusaling kanilang pinagtatrabahuhan, ang gusaling dapat ay nagbibigay sa kanila ng kabuhayan, ay magiging kanilang bitag. At sa loob ng ilang segundo, bumagsak ang lahat. Ang isang tendera ng barbecue na si Cristeta, na nasa labas ng mangyari ang lahat, ay nagulantang sa lakas ng tunog. Kala niya ay lindol, ngunit hindi lindol. Ang 9 na palapag na gusali ay bumagsak sa sarili nitong pundasyon. Patagilid ang pagguho at nadamay pa ang katabing hotel. Pancake collapse. Iyon ang terminong ginamit ng Bureau of Fire Protection para ilarawan ang nangyari. Ang bawat palapag ay bumagsak sa ibabaw ng isa pa, parang mga pancake na nagsalansan. 3 ang namatay. Si Mod Rizal bin Abdullah, isang 65 taong gulang na Malaysian national na PWD na nakatira sa katabing hotel. Si Mark Lawrence Kapungay, 21 taong gulang, construction worker. Si Porferio Alicaway, construction worker din. 3 buhay, 3 pamilya. 3 pangalan na dapat nating tandaan. Ngayon na naiintindihan na natin ang trahedya, pag-usapan natin ang tanong na dapat sana ay nasagot bago pa man mangyari ang lahat. Bakit may work stoppage order na naglabas ang gobyerno at itinuloy pa rin ang pagtatayo? Noong Setyembre 24, 2025, mahigit 8 buwan bago ang pagguho, may isang opisyal na pumunta sa construction site ng Airbnb Condo Hotel sa Balibago, Angeles City. Hindi siya turista, hindi siya bisita. Siya ay isang labor inspector ng Department of Labor and Employment Regional Office number 3. At ang nakita niya ay nagpabago ng lahat. Dahil ang mga natuklasan ng DOLE sa araw na iyon ay hindi lang mga minor na paglabag. Ito ay mga kondisyon na direktang naglalagay ng buhay ng mga manggagawa sa panganib. At ang mga kondisyong iyon ay nakita ng gobyerno, opisyal na nakita, mahigit 8 buwan bago ang trahedya.
Ayon sa Dole Regional Director na personal na nag-sign ng work stoppage order, narito ang eksaktong mga natuklasan sa construction site ng Golden Years Construction and Steelworks. Una, walang personal protective equipment ang mga manggagawa, walang hard hats, walang safety boots, walang kahit anong proteksyon. Pangalawa, ang mga manggagawang nagtatrabaho sa mataas na lugar ay walang safety belts at walang lifeline. Pangatlo, madilim ang mga work areas, may mga problema sa electrical installations. Pang-apat, walang safety officers o safety personnel sa buong construction site. Pang-lima, walang visible safety signages, walang good housekeeping. Sa plain view, nakita ng mga labor inspector ang lahat ng ito nang hindi pa man sila pumapasok sa loob. Ngunit narito ang bahagi ng kwentong hindi karaniwang naiuulat. Nang pumunta ang mga labor inspector para mag-inspect, tinanggihan sila ng access. Hindi sila pinayagang pumasok, kaya kinordon na ng Dole ang lugar. Nilagay ang work stoppage order na personal na pinirmahan ng regional director. At doon lamang nagpakita ang mga may-ari at kinatawan ng kumpanya. Nang makita nila ang opisyal na work stoppage order, lumabas sila. At sa pulong na iyon, malinaw na sinabi ng Dole, hindi namin ipapatuloy ang construction until such time masiguro namin na ligtas ang mga manggagawa at naayos na ang lahat ng paglabag. Isang buwan pagkatapos, noong Oktubre 24, 2025, nag-comply ang Golden Years Construction. Nagbigay sila ng ebidensya na binili na nila ang mga hard hats, safety gears, personal protective equipment. May safety belts na, inayos na ang lighting, may mga signages na, may good housekeeping na. Pumunta ulit ang mga labor inspector para i-validate. At nang makita nila na nandoon na ang lahat, inangat ng Dole Regional Director ang work stoppage order. Noong Oktubre 24, 2025, opisyal na pinahintulutang ituloy ang pagtatayo. Ngunit narito ang tanong na dapat nating itanong. Kung nag-comply sila sa lahat ng requirements ng Dole, kung naayos na ang working conditions, bakit pa rin gumuho ang gusali? Dahil ang sagot sa tanong na yon ay nagpapakita ng isang bagay na mas malaki pa sa isang work stoppage order. Pag-usapan natin ang bagay na hindi saklaw ng Dole, ang bagay na maaaring tunay na dahilan ng pagguho. Ang Dole ay may mandate para sa working conditions at safety ng mga manggagawa. Ngunit ang structural integrity ng isang gusali, ang lakas ng pundasyon, ng mga poste, ng mga beam, iyon ay nasa ibang jurisdiction. At iyon ang bahagi ng kwento na nagpapakita kung gaano kalaki ang pagkabigo ng sistema. Dahil habang ang Dole ay nag-iimbestiga sa working conditions, may ibang problema ang lumalaki sa loob ng gusaling iyon. Isang problema na hindi nakita ng sinuman, o baka hindi gustong makita ng sinuman. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II, at sa Bureau of Fire Protection, ang original na permit ng gusali ay para sa isang 9 na palapag na hotel. 9 na palapag, iyon ang nasa papel. Iyon ang inaprubahan noong 2023. Ngunit nang suriin ng BFP ang istruktura pagkatapos ng pagguho, natuklasan nila ang isang bagay na hindi nasa permit. Ang roof deck, ang itaas na bahagi ng 9 na palapag, ay ginawang swimming pool at recreation area. Hindi lang isang simpleng roof deck na may ilang upuan, isang swimming pool na puno ng tubig, na nagdadagdag ng napakalaking timbang sa isang istruktura na hindi dinisenyo para sa ganoong load. At ayon sa BFP na kapag ang roof deck ay ginagamit para sa ibang layunin, ito ay itinuturing na isang karagdagang palapag. Ibig sabihin, para sa BFP, ito ay isang 10 palapag na gusali, hindi 9. 10 palapag na walang permit para sa ika-10 palapag. Ngunit hindi lang ang swimming pool ang pinag-uusapan ng mga eksperto. Ang dating presidente ng Association of Structural Engineers of the Philippines, si Engineer Abinales, ay nagbigay ng kanyang assessment batay sa mga larawan ng gusali bago ito gumuho. At ang kanyang mga salita ay dapat marinig ng lahat. Ayon sa kanyang estimate batay sa mga larawan, ang mga poste ng gusali ay may sukat na 0.5 hanggang 0.6 na metro lamang. Para sa isang 9 na palapag na gusali, manipis iyon, masyadong manipis. Sinabi niya ng malinaw, para sa 9-story medyo maliit siya,
Kung yan ay may shear wall, hindi dapat nag-collapse siya ng ganun-ganun lang na wala pang event or earthquake or whatever. Walang lindol, walang malakas na bagyo, gumuho lang. At ang kanyang suspetsa sa lakas ng konkreto ay nagpapahiwatig ng isang posibilidad na mas nakakaalarma pa. Parang durog na durog ang konkreto. Ang isang suspetsa ko doon, medyo ang strength ng konkreto mukhang may problema. Baka hindi niya na-meet ang desired strength ng concrete na ginamit. Mahinang konkreto, manipis na poste, at isang swimming pool na nagdagdag ng timbang na hindi dinisenyo ng istruktura para dalhin. Iyon ang kombinasyon na maaaring nagdulot ng lahat. Ngunit narito ang mas malaking issue na itinataas ng mga eksperto. Ang National Building Code of the Philippines ay naglabas noong 1977. Mahigit 40 taon na ang nakakaraan. Bagamat may mga update dito, pagdating sa pagsusumiti ng structural design ng mga gusali, hindi obligado ang mga building officials na pag-aralan kung tama ang disenyo. Basta may naisumiti ay sapat na. Ayon mismo kay Engineer Abinales. Hindi lang basta dapat documentation lang na compliance ka lang Dapat talaga mayroong role ang building official at ganoon na rin ang mga professionals para masigurado natin lahat ng structure safe. Noong 2023, may inihain na Philippine Building Act para palitan ang lumang batas. Hindi ito naipasa. Ngayon na naiintindihan na natin ang structural problem, pag-usapan natin ang taong responsable sa lahat ng ito. Sa bawat trahedya, may mga tanong na kailangang sagutin. Sino ang may-ari? Sino ang kontraktor? At sino ang dapat managot? Ayon sa mga ulat mula sa BFP at sa lokal na pamahalaan ng Angeles City, ang may-ari ng gusali ay si Ernesto Jackson Lim. Ang kontraktor ay ang Golden Years Construction and Steelworks, ay isang kumpanyang nakabase sa Malabon. At ayon sa investigasyon ng LGU ng Angeles City, ang may-ari at kontraktor ay nagdagdag ng isang palapag, ang swimming pool sa rooftop, nang walang revision permit at walang kaalaman ng opisina ng building official ng lungsod. Nang pumunta ang GMA News sa address ng Golden Years Construction sa Malabon, tanging ang caretaker lamang ang nakipag-usap sa kanila. Walang ibang tao, walang pahayag, walang paliwanag. Ang mga numero na ibinigay ay unattended o out of coverage area. Ang lokal na pamahalaan ng Angeles City ay agad na kumilos. Ipinatatawag na ng LGU si Ernesto Jackson Lim at ang mga opisyal ng Golden Years Construction and Steelworks. Nagsimula na ang komprehensibong investigasyon at ang DPWH, BFP at iba pang ahensya ay aktibong nag-iimbestiga sa lahat ng aspeto ng pagguho. Ngunit para sa mga pamilya ng tatlong namatay, ang investigasyon ay maaaring maghintay. Ang kanilang mga mahal sa buhay ay hindi na maaaring bumalik. Maraming tao ang nag-iisip na ang ganitong trahedya ay nangyayari dahil sa malas, dahil sa kalamidad, dahil sa bagay na hindi kontrolado ng sinuman. Ngunit ang katotohanan ng kwentong ito ay iba. May work stoppage order na naglabas ang gobyerno at itinuloy pa rin ang pagtatayo. May structural expert na nagsabi na manipis ang mga poste at walang nakinig. May swimming pool na idinagdag ng walang permit at walang nag-inspect. Hindi ito malas. Ito ay isang serye ng mga desisyon, ng mga pagpili, ng mga pagkabigo na nagdulot ng tatlong buhay na nawala. Pansinin ninyo ang pattern. DOLE ang nag-issue ng work stoppage order, Setyembre 2025. Golden Years nag-comply, Oktubre 2025. DOLE ang nag-lift ng work stoppage order, Oktubre 2025. Gusali gumuho, Mayo 2026. Nakita ninyo ba ang gap? Ang DOLE ay nag-clear ng kumpanya para sa working conditions, ngunit walang sino man ang nag-clear ng kumpanya para sa structural integrity. Dalawang magkaibang bagay, dalawang magkaibang jurisdiction, at sa pagitan ng dalawang iyon, tatlong buhay ang nawala. Isipin ninyo ang pamilya ng 21 taong gulang na si Mark Lawrence Kapungay. Bata pa siya, nagtatrabaho para sa kanyang pamilya, natutulog sa loob ng gusaling kanyang itinatayo. Hindi niya alam na ang gusaling iyon ay may work stoppage order noong nakaraang taon.
Hindi niya alam na ang mga poste nito ay maaaring masyadong manipis. Hindi niya alam na may swimming pool sa rooftop na nagdadagdag ng timbang na hindi kaya ng istruktura. Natulog siya ng walang alam at hindi na siya gumising. Ngayon na naiintindihan na ninyo ang buong kwento ng Golden Years Construction at ng work stoppage order na itinuloy pa rin, may isang tanong pa na hindi pa nasasagot. Kung ang National Building Code ng Pilipinas ay naglabas pa noong 1977, kung hindi obligado ang mga building officials na suriin ang structural design, ilang gusali pa sa buong bansa ang maaaring nasa parehong kondisyon ngayon? Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan. Maraming salamat.